programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang patuloy na naglalakbay si Atty. Renan sa madilim na mundo ng kanyang mga utang, ang kanyang buhay ay puno ng takot at pagkabalisa. Minsan, napag-iisipan na lang niyang magsuko, ngunit hindi niya kayang iwanan ang mga pangarap niya para sa kanyang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang siyang nalulubog sa mga problemang hindi kayang lutasin ng mga simpleng pangako. Pinipilit niyang makahanap ng paraan upang magbayad sa mga nanggigipit sa kanya, ngunit wala siyang natatagpuang solusyon. Habang ang mundo ni Atty. Renan ay unti-unting nagiging masalimuot, si Patricia, ang kanyang kakampi, ay walang sawa sa paghahanap ng mga paraan upang makuha ang mana mula kay Ramir at alisin si Lilet sa kanilang buhay. Ang huling will and testament na natagpuan ni Patricia ay isang malupit na hamon para sa kanya. Hindi niya matanggap na ipapamana ang malaking bahagi ng kayamanan kay Lilet, isang bastarda na hindi niya akalain na magiging kalaban niya sa paghangad ng yaman. Sa gitna ng mga paboritong kasabwat na si Alon at iba pang kakampi, patuloy na ginigiit ni Patricia na si Lilet ang pangunahing hadlang sa kanyang tagumpay. Kung makakayanan niyang alisin si Lilet, walang makakapigil sa kanya upang maging tagapagmana ng buong kayamanang ipinagkaloob ni Ramir sa kanyang anak, si Atty. Alon, bagamat may pangarap rin na makuha ang mga kayamanan. Nagsisimula ng mag-alinlangan sa mga plano ni Patricia. Nakikita niya ang panganib sa bawat hakbang sa kanilang ginagawa. Pero dahil sa takot at ambisyon, nagpatuloy sila sa kanilang masalimuot na pagplano. Ang lihim ng party, isang malaking kaganapan ang inilaan ni Ramir para ipagdiwang ang buhay at tagumpay sa anak. Habang ang buong pamilya Matias ay nagtatanghalian at nagpaplano ng kanilang mga outfits para sa grand party. Patuloy ang lihim na paghahanda ni Patricia upang gawing masaklap ang gabing iyon para kay Lilet. Alam ni Patricia na isang pagkakataon na lang ang kanilang kailangan upang makuha ang lahat, at ang pagpatay kay Lilet ang tanging solusyon para mawala siya sa kanilang landas. Sa kabila ng lahat ng paghahanda at kaligayahan ng pamilya Matias, nararamdaman ni Patricia ang poot at galit kay Lilet. Ang buhay ni Lilet, na sa tingin ni Patricia ay puno ng pribilehiyo, ay tila isang hadlang sa kanya upang makuha ang kanyang mga layunin. Hindi siya papayag na ang isang bastarda ang mangunguna sa kanyang buhay. Sa tuwing naiisip niya ang mukha ni Lilet na masaya at magaan, lalo siyang kinakalabit ng inggit at galit. Si Trixie, na madalas na nagiging tagapamagitan ng lahat ng mga pangyayari, ay nahulog sa isang matinding pagpapasya. Nais niyang ipagtanggol si Lilet laban sa mga paninira at pang-aapi, ngunit alam niyang magiging mahirap ito, lalo na't ang kanyang ama, si Ramir, ay mukhang hindi pa handang magsalita laban kay Patricia at sa mga kasamaan nito. Kaya sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Lilet, nagdesisyon siyang sumunod na lang sa mga utos ng kanyang ama. Ang pagpaplano ng pagkamatay ni Lilet, habang ang pamilya ay abala sa paghahanda ng party. Si Patricia ay masigasig
sa pagpaplano ng mga detalye upang masiguro na mangyayari ang kanilang plano. Nagtanong siya kay Alon kung anong mga hakbang ang maaari nilang gawin upang masiguro na walang makakakita ng kanilang gagawin. Ang plano nila ay ang bumagsak na chandelier na magtatapos sa buhay ni Lilith at walang makakakita o makakaalam na sila ang may kagagawa nito. Sa food tasting na naganap sa isang malaking mansyon na pag-aari ni Ramir, si Patricia ay kasama ang kanyang mga kasabwat. Habang nag-uusap, si Paco, si Vivian at si Patricia, napansin ng mga kasamahan ni Lilith ang kakaibang tensyon sa kanilang mga muka. Hindi nila alam ang detalye ng plano, ngunit naramdaman nila ang pag-aalinlangan at pag-iwas ni Patricia. Tumawag si Atty. Renan na may layunin na suriin ang lahat ng hakbang ni Patricia. Ngunit natagpuan siya ni Patricia na tila ang lahat ay nasa tamang landas. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang cellphone ni Patricia ay nagring at ang mensahe mula kay Atty. Alon ay tumama sa mga mata ni Trixie. Nalaman ni Trixie ang lihim ng plano nila ni Patricia na walang kalaban-laban na nais niyang ipatupad kay Lilith. Naisip ni Trixie kung paano siya makakatulong kay Lilith upang maiwasan ang masamang mangyayari. Hindi siya papayag na mangyari ang isang sakuna sa kanyang matalik na kapatid na si Lilith. Ang malupit na pagbagsak ng chandelier. Sa mismong gabi ng party, ang mga bisita ay nagsimula ng dumating. At ang lahat ay nasasabik. Nakasuot sila ng magagarpong damit, handang ipagdiwang ang mga tagumpay ni Ramir at ang bagong pagsisimula ng kanilang pamilya. Ngunit sa isang bahagi ng buong pagdiriwang, ang mata ng bawat tao ay nakatutok kay Lilith. Habang nagsasalita siya sa harap ng mga tao, ipinagmalaki ang pagiging anak ni Ramir. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang speech, nang dumaan ang ilang minuto, ang chandelier na nakasabit sa itaas ng entablado ay bigla na lang bumagsak at tumama sa direksyon ni Lilith. Ang lahat ng tao ay nagsigawan. Ngunit sa isang iglap, ang mabilis na reaksyon ni Ramir ay nailigtas si Lilith mula sa malupit na sakuna. Pero palpak na naman ang plano ni Patricia. Nakita ni Ramir kung gaano kabangis ang sinadyang pangyayari at wala na siyang magagawa kundi lumapit at tulungan ang kanyang anak. Pinakita ng lahat ang galit kay Patricia at nagpakita si Lilith ng tapang sa kabila ng malupit na plano ng mga kalaban. Hindi nila alam na si Lilith ay may lakas ng loob na lumaban para sa kanyang sarili. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.